tatalakayin ngayon ay tungkol sa globalisasyong teknolohiya at sosyo-kultural at ang positibo at negatibong epekto nito sa ating bansa. So, ano nga ba ang globalisasyong teknolohikal? Ang globalisasyong teknolohikal ay tumutukoy sa mabilis na pag-uunlad at paglaganap ng makabagong teknolohiya gaya ng internet, social media, artificial intelligence at digital platforms. May mga positibong epekto nito. Pinapabilis nito ang komunikasyon mula sa simpleng chat hanggang sa video conference. At nagbibigay ito ng mas madaling access sa edukasyon, trabaho at sa pamamagitan ng online classes at remote works. Nagpapasigla rin ito sa negosyo at kalakalan gaya ng e-commerce at digital banking. Nagbibigay daan sa mabilis na pananaliksik at inobasyon sa agham at medisina. Ngunit may mga negatibo rin itong epekto. So, hindi lahat ng Pilipino ay may pantay na akses sa teknolohiya. Ito ay tinatawag na digital divide. May panganib sa seguridad at privacy dahil sa cybercrime at fake news. Nagiging dahilan din ng labis na pagdidepende sa tao sa gadgets na minsan ay nagdudulot ng kawalan ng pisikal at aktibidad. At dahil sa automation at AI, may ilang tradisyon na nawala ng trabaho. Patungo naman tayo sa globalisasyong sosyo-kultural. So, ano ang globalisasyong sosyo-kultural? Samantala, ang globalisasyong sosyo-kultural ay tumutukoy sa mabilis na paghalo at pagpapalitan ng kultura, tradisyon, wika, pagkain, pananamit at iba pa sa buong mundo. Ang mga positibong epekto nito is may malawak ang kaalaman ng mga tao sa iba't ibang kultura. Nagdudulot ito ng respeto at pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang lahi at bansa. Nagiging inspirasyon ito sa bagong ideya sa sining, musika, pelikula at moda. At higit sa lahat, nakakatulong ito sa pagpalakas ng turismo at pagitan ng kultura. Ngunit may mga negatibong epekto din ito. Ang mga negatibong epekto nito is ang naglalagay sa panganib ang sariling kultura dahil mas tinatangkilik minsan ang banyagang impluwensya kaysa sa sarili natin. Lumalakas din ang impluwensya kanluranin na minsan ay taliwas sa tradisyonal na pagpapahalaga ng mga Pilipino. Maraming magkakaroon ng colonial mentality o mababang pagtingin sa sariling kultura. At sa kalaunan, nagdudulot ito ng tinatawag na cultural homogenization, kung saan halos pare-pareho na ang kulturang nababawasan ang natatanging pagkakakilanlan ng bansa. So, sa kabuuan, makikita natin na ang globalisasyong teknolohikal at sosyo-kultural ay may parehong positibo at negatibong epek. Ang hamon para sa ating lahat ay kung paano natin gagamitin ang teknolohiya at kultura mula sa ibang bansa upang makatulong sa ating kaunlaran, nang hindi mawawalan ang sarili nating pagkikilanlan natin bilang sariling Pilipino. Maraming salamat po.